Magandang hapon po. Pansamantala ko rin pong puputulin yung aking series po sa Jonas. Tayo po'y dumako sa pagbabasa ng ating Biblia sa Juan 10:14, verses 14 to 16. Ang sabi po doon, ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama. At ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami ay nagkakatipon ngayong hapon upang makinig ng iyong salita. Salamat, Jesucristo, dahil sa kamatayan mo, amin nang tinatanggap ang lahat ng biyaya ng bagong tipan. Banal na Espiritu, kami nagpapasalamat sapagkat ang pananahan mo sa amin ay aming katiyakan na nasa amin ang Ama. Ang lahat ng ito ay dahil sa kabutihan ng aming pastol, ng aming mabuting pastol, si Jesucristo. Amen. Ang isang langgam po ay parang wala lang. Maliit at madaling baliwalain. Pero paano po kung ang isang colony ng langgam? Ang isang colony po ng langgam maaaring umabot sa milyon-milyon. Ang bawat langgam ay kayang magbuhat ng 20 hanggang 50 beses ng sarili niyang bigat. May mga lungga silang parang lungsod. May silid para sa pagkain, para sa mga itlog, kahit pa para sa basura. May iba pang uri ng langgam na nagtatanim ng sariling pagkain. Hindi sila nagsasalita, ngunit nakakagalaw sila sa pamamagitan ng amoy na tinatawag na pheromones. Kaya libo-libo sa kanila ang kayang sumunod sa iisang direksyon, sabay-sabay, walang kalituhan, walang panggaan, parang iisa ang galaw. At bawat isa po ay kung ating i-observe, nakaka-connect, nakikinig, tumutugon. Mga kapatid, bakit kaya ang mga maliliit na nilalang na ito ay kayang mamuhay ng may pagkakaisa kahit walang nakikitang pinuno na nagsasalita sa kanila? Ngunit tayo, bakit madalas hiwalay pa rin ang ating buhay? Mga kapatid, mapalad tayo. Tayo ay inibig, tinawag at tinipon sapagkat tayo ay may mabuting pastol. Ang aking sermon po ngayong hapon ay pinagamagatan ko pong isang kawan, isang pastol. Ang purpose po ay para hikayatin ang bawat isa na pakinggan ang tinig ni Jesus, sumunod sa Kanya bilang mabuting pastol, at mamuhay ng nagkakaisa bilang Kanyang kawan sa ilalim ng Kanyang pangangalaga. Ang mensahe natin ngayong hapon, si Kristo, ang mabuting pastol, ay nag-iingat sa kanyang mga tupa sa pamamagitan ng pagkilala sa kanila bilang kanyang sarili at pagdadala sa kanila sa kanyang piling sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagtawag. 2 punto po ang ating pag-aaralan. Para sa unang punto po, kilala ng pastol ang mga tupa. At point 2 po, dinadala ng pastol ang mga tupa. Sa atin pong nabasa kanina sa passage po ng John 10, para bigyan po tayo ng immediate context, sa chapter 9 po makikita natin ang isang lalaking bulag na pinagaling ni Jesus sa araw ng Sabat. Ngunit nang siya ay presenta ng mga tao sa harap ng mga Pariseyo, itinaboy siya ng mga ito. At sa chapter 10, nag-umpisa pong nagturo si Jesus gamit ang imagery po ng pastol at tupa upang i-review
ang mga Pariseyo. Tayo po'y dumako sa point 1 sa John 10:14 to 15a. Ang sabi pong ganun, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakakilala ko sa Ama. Dito po sa John 10:14a, kanyang sinabi po, ako ang mabuting pastol. Nais po ni Jesus na ipakilala ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. Hindi po ito ang unang beses na kanyang sinabi na siya ang mabuting pastol. Makikita rin natin ito sa verse 11. Ang pag-uulit pong ito ay nagpapakita na kanyang binibigyang diin hindi lamang ang kanyang gawain bilang pastol, kundi ang kanyang karakter. Ang sabi po doon, siya ay mabuti. Ang salitang mabuti po dito na ginamit ay mula sa salitang Griego na kalos. Ito po ay nangangahulugan na hindi lamang po morally good, kundi marangal, tunay, huwaran. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi lamang isang pastol. Siya ay marangal, tunay, at huwarang pastol. Sa pagpapakilala pong ito ng kanyang sarili bilang isang pastol, mabuting pastol, malinaw po na inihahambing niya ang kanyang sarili sa mga huwad na pastol. Sila po'y walang malasakit sa mga tupa at handang iwan ang mga ito sa panganib. Ito po yung mga Pariseyo na nakita po natin sa verse 9. Kaya po maliwanag ang katotohanan, si Kristo ang mabuting pastol dahil siya ang pamantayan ng pagiging pastol. Ngunit sa pagkakataon pong ito, hindi lamang po nagtuturo si Jesus. Malinaw po kung ating pag-aaralan ang buong Biblia. Sa pagkakataon pong ito, si Kristo po ang fulfillment ng ipinangakong pastol sa bagong tipan. Mababasa po natin sa Ezekiel 34 verse 10 to 13. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa mga pastol at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay at aking silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa at hindi na naman papakanin ng mga pastol ang kanilang sarili. At aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang huwag maging pagkain sa kanila. Sapagkat ganito ang sabi ng Diyos, narito ako sa mga tuwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at hahanapin sila kung paanong hinahanap ng pastol ang kanyang kawan sa kaarawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat. Ngayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa mauulap at madilim na araw. At aking ilalabas sila sa mga bayan at pipisanin ko sila mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain at pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel sa tabi ng mga daan ng tubig at sa lahat na tinatahan ng dako sa lupain. Ito po'y isang pangako ng Diyos sa Ezekiel 34 verse 10 to 13. Ngunit sa mga pagkakataong ito po'y tinutupad na ni Kristo. At bilang po mabuting pastol, hindi lang po niya tayo pinangungunahan. Kilala tayo ng pastol. Sa ating pagpapatuloy sa John 10:14a, sabi po doon, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin, gaya ng pagkakakilala sa akin ng Ama at ng pagkakakilala ko sa Ama. Sinabi po ni Jesus, kilala ko ang sariling akin. Sa pahayag pong ito, ipinapakita niya na ang pagkakakilala niya sa kanyang mga tupa ay hindi lamang po mababaw na kaalaman o shallow knowledge about the sheep. Kundi ito po ay isang tunay na ugnayan. Hindi ito katulad ng simpleng pagkakilala na parang sinasabi nating
alam ko kung sino ka. Ang pagkakakilala niya sa mga tupa ay personal po at malalim. Kaya ang mabuting balita po, kapatid, kilala ka ng mabuting pastol. Alam niya ang kalagayan mo. Nauunawaan niya ang pinagdadaanan mo. Walang bahagi ng buhay mo ang lingid sa Kanya. Kilala ka ni Kristo. Ngunit hindi ito dito natatapos. Siya ay nagpapatuloy po sa pagsasabing, kilala ako ng sariling akin. Nagpapakita po ito na ang ugnayan o relasyon ay hindi po one-sided, kundi isang mutual na relasyon. Ang tunay na tupa ay nakikilala ang tinig ng pastol. Sila ay nagtitiwala at tumutugon sa kanyang tinig. Kaya ang pagkilala po, ang tunay na pagkilala kay Kristo ay hindi nananatili sa isip lamang, kundi nakikita po sa araw-araw na pagsunod. Pagkatapos po nito, inihambing niya ang kanyang ugnayan sa mga tupa sa pinakabanal na ugnayang namamayani. Sinabi po ni Kristo, ang ating ugnayan sa Kanya ay gaya ng pagkakakilala sa akin ng Ama at ng pagkakakilala ko sa Ama. Mga kapatid, napakalalim po ng katotohanan ito. Ipinapakita nito na ang relasyon natin kay Kristo ay nakaugat sa relasyon ng Ama at ng Anak. Sa ganito pong paraan, nilalapit tayo ni Kristo sa Kanyang Ama. Kaya ang ugnayang tinatamasa natin ngayon ay hindi mababaw, kundi may seguridad at walang hangganan. Ang pinakarurok po ng kanyang pagkakakilala sa kanyang tupa ay isang ugnayang pang walang hanggan. Seeing Jesus as the Good Shepherd gives comfort to every Christian. To be saved is to enjoy a personal relationship as a sheep to the most wonderful, trustworthy shepherd of our souls. Whatever is happening in our lives, we can know that we are the sheep of God's pasture and that God's own Son is watching over, guiding, and protecting us. Kung makikita lamang po natin na si Kristo ang mabuting pastol, ito po ay magbibigay ng comfort po sa atin bilang Kristiyano. Ang mata mo ang kaligtasan, ang pagiging ligtas ay pag-enjoy ng isang personal na relasyon. Hindi po isang distant na leader si Kristo, kundi siya po ay personal na nakikipagrelasyon sa atin bilang mga tupa. At ang pastol na ito, ang pinaka mapagkakatiwalaang pastol ng ating mga kaluluwa. Ano man pong nangyayari sa ating buhay, nalalaman po natin na tayo ay pastol ni Kristo at tayo ay kanyang anak. Siya ay nagbabantay at nagpoprotekta sa bawat isa po sa atin. Sa espesyal na ugnayang ito, makikita natin ang prinsipyong tinuturo ng ating teksto. Kilala ni Kristo ang kanyang tupa at ito'y tumutugon sa kanya. Christ knows his sheep and they respond to him. Mga kapatid, kung ang tunay na tupa ay kilala ni Kristo at tumutugon sa kanya, nangungulugan din po na may mga taong inaakala nila na sila ay kanya, ngunit hindi pala. At ito po ay isang babalang hindi dapat natin ipagsaulang bahala. Mababasa po natin sa Mateo 7 verses 22 to 23. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman.
Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, posible po maging abala tayo sa maraming bagay ng Diyos, pero walang tunay na ugnayan sa Kanya. Ngunit ang layunin po ng babalang ito ay hindi para itulak tayo sa takot o kawalan ng pag-asa. Dinadala tayo nito sa isang mahalagang tanong sa pagsusuri ng ating mga sarili. Kilala ba talaga natin si Kristo at kilala ba niya tayo? Ito ang magandang balita. Si Kristo, ang mabuting pastol, ay kumikilala sa kanyang mga tupa. Ang ating katiyakan na tayo sa Kanya ay hindi sa lakas ng ating gawa, kundi sa katotohanan kilala niya ang kanyang mga tupa at tinatawag niya ang mga ito bilang Kanya. Muli po uulitin ko, kilala ni Kristo ang kanyang tupa at ito'y tumutugon sa Kanya dahil ang katiyakan ng ating ugnayan ay nasa Kanya at wala sa ating sariling lakas. Kung ang katiyakan na kikilos ang Diyos sa ano ang ating katiyakan na kikilos ang Diyos sa kanyang tupa upang ito ay tumugon sa Kanya? Dito po natin makikita ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Pakinggan po natin ang sinabi ng Diyos sa Jeremias 31 verse 33. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ibig sabihin po, ang relasyon sa Diyos ay hindi po na mananatiling panlabas lamang sa pamamagitan po ng mga seremonya. Hindi lamang pagsunod sa mga utos, kundi panloob, personal at tunay. Ang kanyang salita ay hindi lamang po basta nating maririnig. Ito ay itatanim sa ating mga puso. Mga kapatid, ito mismo ang sinasabi ni Jesus sa aming passage. Kilala ko ang sariling akin at kilala ko ng sariling akin. Iyan po ang tipan. Isang ugnayan kung saan kilala natin siya at kilala niya tayo. Hindi lang natin alam ang tungkol sa Kanya, kundi kilala natin siya. At hindi lang yan tayo nakikita, kundi kilala niya tayo bilang Kanya. At dahil sa tapat ang Diyos sa Kanyang tipan, hindi lamang ito realidad ngayon, ito rin ang nagbibigay sa atin ng mga matibay na pag-asa para sa hinaharap. Basahin po natin yung unang Juan 3:2. Ang sabi po doon, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Mga kapatid, darating ang araw na ang pagkakakilala natin kay Kristo ay hindi na bahagya kundi malinaw at ganap. Makikita natin siya, makikilala natin siya ng walang hadlang, ngunit ang pagkakilalang ito ay hindi mauubos. Sapagkat siya ay walang hanggan at tayo ay mananatiling nilalang lamang. Kaya po sa buong walang hanggan, lalo pa natin siyang makikilala. Lalalim, lalawak at lalago ang ating pagkakakilala sa Kanya, ngunit kailanman ito ay hindi mauubos. Ito po ang kagandahan ng walang hanggan. Hindi ito paulit-ulit, kundi walang katapusang pagtuklas sa kaluwalhatian ni Kristo. At doon natin matatagpuan ang tunay na kagalakan. Hindi lang sa Kanyang mga biyaya, kundi sa Kanya mismo, ang mabuting pastol na makakasama natin, makikilala natin, at makikita natin ng mukhaan magpakailanman. Ngunit habang hinihintay natin ang ganap na pagkakakilala kay Kristo, kailangan natin harapin
ang mga kasalanan sa ating puso na humahadlang sa ating pakikinig at pagsunod sa Kanya. Ang kasalanan po ay hindi lang maling gawa, ito rin po ay maling pag-ibig. Dahil may mga bagay na mas mahal natin kaysa Diyos. Kaya kahit naririnig natin ang tinig ng pastol, hindi tayo sumusunod. Ito po ang kailangan nating ayusin, ang maling kaayusan ng pag-ibig sa ating puso. Makikita natin ito sa iba't ibang paraan sa pang-araw-araw na buhay. Una, love of comfort. Alam natin dapat tayo manalangin o magbasa ng salita ng Diyos, pero pinipili nating magpahinga o mag-scroll dooming sa ating mga cellphone. Hindi dahil hindi natin alam ang tama, kundi dahil may mas mahal tayo sa sandaling iyon. Pangalawa, love of approval. Alam nating mali ang ginagawa ng ating mga barkada o katrabaho, pero sumasama pa rin tayo para hindi tayo ma-out of place, tawaging killjoy o mapahiya. Mas mahal natin ang approval ng tao kaysa pagsunod kay Kristo. Pangatlo, love of control. Alam natin kailangan magtiwala sa Diyos, pero pilit pa rin natin kinokontrol ang lahat ng bagay. Mas mahal natin ang ating mga sariling plano kaysa kalooban ng Diyos. Panghuli, love of sin. Alam natin may kasalanan na dapat talikuran, pero binabalikan pa rin natin ito sa lihim. Mga kapatid, kung ang problema natin ay maling pag-ibig, hindi sapat na pilitin lang natin magmahal ng tama. Hindi natin kayang baguhin ang ating puso sa sariling lakas. Una, dito natin makikita kung paano inaayos ni Kristo ang ating mga pag-ibig. Una, si Kristo ang unang umibig sa atin. Bago pa natin siya makilala, kilala na niya tayo. Bago pa natin siya mahalin, minahal na niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Pangalawa, sa krus, binabago niya ang ating puso. Hindi lang niya pinatawad ang ating kasalanan, tinubos niya ang ating puso. Pangatlo, binibigyan niya tayo ng bagong desires. Unti-unting mas nagiging mahalaga si Kristo kaysa sa lahat. Panghuli, kaya natin patayin ang mga ugat ng maling pag-ibig. Kaya ang hamon ko sa bawat isa, huwag nating hayaang manatiling mali ang pagkakaayos ng ating mga pag-ibig. Ilagay natin sa tamang posisyon ang mga pag-ibig na umaagaw sa lugar ni Kristo at piliin nating mahalin siya ng higit sa lahat. Makinig tayo sa kanyang tinig at sumunod tayo sa kanya. Point 2 po, basahin po natin, binibigay, John 10:15b, binibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang pakikinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Si Jesus po ang nagwika, ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ang kamatayan po ni Kristo ay kusang pagkakaloob ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya biktima sa krus. Siya ay voluntaryong nag-alay ng kanyang sarili bilang kaalili natin. Pinasan niya ang hatol ng kasalanan na para sa atin upang tayo ay mapatawad at mailapit sa Diyos. Ngunit sinasabi rin ni Jesus, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Ipinapakita nito na may iba pang mga tupa na wala pa sa kanya. Ito ay isang radikal na pahayag sa kanyang kapanahunan, sapagkat ito ay nangangalugang hindi lamang para sa Israel ang kaligtasan, kundi para sa mga Hentil. Kaya sinabi niya, kailangan ko rin silang dalhin dito. Ang salita pong kailangan ay nagpapakita ng layunin na hindi maaaring mabigo. Kailangan ko silang dalhin dito. Ito po'y may katiyakan. Bukod dito, hindi po naghihintay si Kristo sa paglapit sa kanya ng mga tupa. Hinahanap at tinatawag niya mga ito. Kanilang pinakikinggan ang aking tinig. Ang sabi po dun sa verse 16, kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig.
Narinig po ng mga tupa ang kanyang tinig sa pamamagitan ng kanyang salita at sila rin ay tumutugon dito. Kaya naman po napakahalaga ng tapat na pangangaral ng Ebanghelyo sa pakikinig po ng salita at sa paglilinaw na gawa ng Espiritu. Ang mga tupa ay lumalapit sa Kanya upang magkaroon ng isang kawan na may isang pastol. Mga kapatid, hindi niya tayo tinatawag upang manatiling hiwa-hiwalay. Tinitipon niya tayo bilang isang kawan sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kaya po ang encouragement ko sa bawat isa, may mga panahong parang napakalayo ng langit sa atin. Mabigat ang buhay at tila walang liwanag. Ano man po ang sitwasyon ng ating buhay, makakatikim tayo mula sa Diyos ng munting sulyap ng langit o foretaste of heaven sa pamamagitan ng ating mga kapatid kay Kristo. Bawat isa po sa atin ngayon ay image bearer ng Diyos. Kaya kung nakikita mo umingiti ang iyong kapatid, nakikita mo na rin umingiti si Kristo. At sa pamamagitan pa rin ni Kristo, patuloy niya tayong binabago upang mas maipakita natin ang kanyang wangis. Kaya nga po, sa bawat kabaitan at malasakit na nakikita natin sa isa't isa, nakakakita tayo ng refleksyon ng Diyos. Sabi ni Jesus, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. 1:13 verse 35. Ang ganito pong pag-ibig, tapat at mapagpatawad ay parang paunang lasa ng langit sa atin. Gayon din ang pagkakaisa. Narito napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Awit 133 verse 1. Sa bawat pagtulungan at sa bayang pagsamba, kasama ng ating mga kapatid, nararanasan natin ang piraso ng langit dito sa lupa. Kaya huwag po nating maliitin ang mga sandaling kasama natin ang kapatiran. Maging sa maliliit na kwentuhang puno ng pag-ibig, nararanasan natin ang langit kahit ngayon pa lang. Ngayon po, malabo pa, ngunit darating ang araw, makikita natin si Kristo ng harapan. Habang naghihintay po tayo kay Kristo sa kanyang muling pagbabalik, pahalagahan natin ang isa't isa dahil sa ating mga kapatid, natitikman na natin ang langit kahit dito sa lupa. Sa hapong pong ito, sa ating pagdaraos ng Lord's Supper, inaanyayahan ko ang bawat isa na siyasatin ang ating mga puso. Ano-ano po ba ang mga kasalanan dapat nating pagsisihan? Maaaring ito ay personal na paglabag sa kalooban ng Diyos o kasalanan laban sa ating kapatid. Tandaan po natin, ulitin ko po sa aking isang sermon, ang kasalanang kinikimkim natin sa Diyos ay nakakaapekto sa relasyon natin sa ating kapatid. At ang kasalanan natin sa ating kapatid ay nakaapekto rin sa relasyon natin sa Diyos. Sapagkat tayo ay isang katawan at si Kristo ang ating ulo. Matapos po nating marinig ang salita ng Diyos, ang ating Ama ay naghahanda ngayon ng isang hapag para sa atin. Ang pagkain po bilang isang pamilya sa hapag ng Ama ay isang napaka-intimate na karanasan. Dito, ang ating Ama ang naghahanda ng pagkain at inumin. Dito, sama-sama nating inaalala ang kanyang kabutihan. Hindi niya dapat tayong ituring ng mga anak dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa sakripisyo ng ating mabuting pastol, tinawag niya tayo, tinipon niya tayo, at pinag-isa niya tayo. Kaya ngayon po,
Ang bawat isa po sa atin ay may upuan ngayon sa hapag ng Ama dahil kay Kristo. At sa hapag na ito, hindi puot ang ating tatanggapin, kundi ang kanyang katawan at dugo. Sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, pakinggan po ninyo ang babala ng Nahum 1 verses 6. Sino ang makakatagal sa harap ng kanyang galit? Sino ang makatitindig sa tindi ng kanyang puot? Ang kanyang puot ay nabubuhos na parang apoy. Ang mga bato ay nadudurog dahil sa kanya. Kung naririnig mo ngayon ang tinig ng mabuting pastol, magsisi ka at sumampalataya. Ang hamon ngayong hapon sa atin ay ito, sa lahat ng magpapartake ng mga elemento sa hapag na ito. Gawin natin ito na may pagsisiyasat sa sarili, may pananampalataya at may malalim na pag-alala sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ito po ang salita ng Diyos.